So, ayan. Patulong na lang din po mag-send. Thank you po. Sa lahat po ng mga taga-subaybay, I'm your brother in Christ, Brother Roderick De Vera of Parista Lupao, Nueva Ecija. Kayo po ay naririto ngayon sa page ng Mobile Bible School, your online-friendly Bible school where deepening the faith meets flexibility. I-open lang po natin ngayon ang presentation sa ating live streaming. Okay, yan. So muli, ang ating pong subject for tonight is about church planting. The essential of pioneering a church. Tonight is October 2024. I'm your servant, brother in Christ, Roderick De Vera. And let's talk about what is church planting first. Okay, ano po ang church planting? Parang ang dali naman nitong unawain, no? Ano ba ang church planting? Syempre hindi naman siya literal na yung church itatanim mo sa lupa, di ba po? And titingin tayo ng iba't iba pong definition mula sa mga theologian, missiologists, and other prominent na kilalang mga Kristiyano na nakita naman natin na marami silang bunga sa church planting. So, si Tim Keller, he is a Reformed pastor, author, and a church planter. Sabi po niya sa sagot na, what is church planting? So, si Tim Keller, sabi po niya, church planting is evangelism that results in new churches. It is the most effective means of fulfilling the Great Commission. Teka, bakit naka-block pala yung sa ano natin, ano? Screen capture, andali lang. Wala pa pala tayong nakikita sa screen ng ano. Wait lang po. Wala silang nakikita sa ating live stream. Ayusin lang natin saglit. Yan. Pasensya na po, ano? So, ulitin ko po, ang subject po natin is about church planting, the essentials of pioneering a church. And to start our lesson for tonight, sagutin po natin kung ano ibig sabihin ng church planting. So, what is church planting? Ulitin ko po yung sabi ni Pastor Tim Keller. Sabi po niya, church planting is evangelism that results in new churches. It is the most effective means of fulfilling the Great Commission. It involves starting a new Christian community that worship, evangelize, disciple people into becoming fully devoted followers of Christ. So, tama naman po, ano? Pag sinabi mong church planting, talagang kasama talaga dyan yung tinatawag na Great Commission. Yung salitang go ye and make disciple. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sabi naman ni Ed Stetzer, he is a missiologist and church planting leader. Church planting is the establishment of new congregations that are focused on reaching non-believers and growing into a self-sustaining community of faith. So, alam na natin ang idea ng church planting. It's all about building new churches or new congregation. And when we say church, it doesn't mean na building po ito agad, di ba? It is all about the Christian community or community of faith. Sabi naman ni Peter Wagner, isa sa mga favorite kong author and also a missiologist and church growth theorist. Parang si Peter Wagner kasi pagdating sa
Theology of Church Planting. Siya po yung isa sa pinakasikat na pangalan or face in this in this aspect. Kaya try nyo po na mag-research ng mga book ni Peter Wagner. Sabi po niya, church planting is the single most effective evangelistic methodology under heaven. Amen. Kasi pag may church sa isang lugar na yon, makikita ng mga tao, may mga tendency na bigla na lang may pumapasok sa loob ng church because God leads them to be in there. Hindi lang may mga ganun ding pagkakataon pag nagkaroon ng isang church, they are being moved na pumunta din sila doon, or nag-i-start 'yon sa mga bata. Pag yung mga bata tinuruan, yung mga magulang nila ay naiintriga din. So meron din tayong mga resulta ng na-evangelize na magulang sa magitan ng mga batang pinakain or naging active na attender or worshiper sa loob ng church. Sabi naman ni David Garrison, missiologist and author po siya of church planting movement. Church planting is the process of starting new local church that rapidly reproduce. Ang ganda nito, rapidly reproduce, di ba? Themselves and multiply through the leadership of local believers. So, sino daw nag-start? Yung leadership of local believers. No? After ng church planter na pumunta doon, may pastor, and then yung mga leaders, sila yung nagmumultiply. Sabi naman ni Alan Hirsch, missional theologian, church planting is the formation of a community of faith that incarnates the gospel within a specific cultural context, reflecting Jesus in a tangible, local way. O local, di ba? Local way. Parang para makita at maramdaman nila si Jesus Christ, yung church planting yung isang way na maramdaman nila, makilala nila, at makasama nila si Jesus. So, John Piper, sabi naman, isa siyang theologian and pastor, what is church planting? Church planting is the spread of a passion for God's glory among all peoples by establishing worshiping communities of believers who follow Christ and make Him known. Yan. Isa sa mga namin to yung vision statement or purpose statement. To know Christ, to love Christ, to know Christ, and to make Him known. Sabi naman ni J.D. Greer, a pastor and an author, church planting is about sending out disciple. Very crucial ang discipleship talaga sa church planting. Ang hirap maging church planter ka na wala kang disciple. At sabi nga dito, to establish new communities of believers who will multiply the gospel in their cities and region. Sa lahat ng mga naging bahagi ng church planting, mag-type nga tayo ng ng amen. Yung mga naging bahagi ng church planting team or pastor na nakapag-umpisa or nakapag-pioneer ng church, mag-type nga po tayo ng amen para makita natin ngayon kung tayo po ay nakabahagi na. And mamaya, isi-share ko din po yung atin pong church planting experience before we will end for tonight. So, yan. Biblical basis muna tayo for saturation church planting. Ang ating po magiging principle for tonight as under the subject of church planting is yung tinatawag na saturation church planting. Okay, saturation church planting or tawagin nating SCP. Mahalaga po kasi yung salitang saturation pagdating sa church planting. Sabi nga sa Bible in Genesis chapter 1 verse 28, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. So eto munang mga wordings na ito, yung be fruitful, number 2 multiply, number 3 replenish the earth and subdue it sa Genesis 1:28. Yan yung unang parang gamitin nating introduction sa ating church planting process or itong subject na ito. So before we establish a biblical basis for church planting, we have to answer the question for ourselves. Ano ba talaga yung vision ng Ama? What is the Father's vision for the world?
Di ba po? At makikita natin yun sa original design. Ano ba yung original na program ng Diyos sa atin? So once we have somewhat of an understanding of Father's heart for a lost world, we will start to appreciate His strategy. At lahat naman po tayo ay agree dito, na ang plano ng Diyos sa tao is to be fruitful, to multiply, and to replenish the earth. Pero dahil sa naging pasaway ang tao, nag-multiply nga, nag-replenish nga, but they didn't become fruitful in one aspect. They become fruitful biologically, but spiritually, they are corrupted. So let's talk about plants. Church planting. Yeah. So si Adam and Eve commission, ito po yung commission ng Diyos sa kanila eh. So Adam and Eve creatures in God's image or His image, filled with His glory, reflecting His righteousness, were commissioned with a one-sentence command. Ano yun? Ito po, and God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that move upon the earth. So, alam na natin lahat ito, no, na kung merong Great Commission si Jesus Christ sa mga Kristiyano, meron ding commission si Father sa first person that lived in this earth na tao, si Adam at saka si Eve. And dito po, makikita natin that naturally, fertility ang tinatawag dyan na multiply and be fruitful. Di ba? According to their kind. Siyempre, tao sa tao. Hindi pwedeng, and God blessed them, God said unto them, be fruitful, tapos may tsurang hayop, di ba? May taong peking, yung mga Java man, hindi yun yung inutusan na mag-subdue, mag-replenish ng earth, kundi yung tao. Hindi pre-human. Talagang si Adam at saka si Eve. So, this was the beginning of an earth filled with a kind heart of people. A human race in constant fellowship with their Creator. A kingdom that would rule over animal world. Tao ang pinili. Kung animal din ang tao, ano pang distinction ng dominion? Di hayop ang nagahari hanggang ngayon, 'di ba? So, wala nang distinction. Pag ang tao, paniniwalaan natin na under ng tinatawag na animal kingdom. Di ba ganun po ang tinuturo sa science ngayon? May 5 kingdoms. At yung tao, inilagay nila sa animal kingdom. So, biblically, hindi po tayo naniniwala doon. So, God had no intention to grow this race by adding more into it. But to choose them to multiply themselves. So, this would cause hereditary multiplication of that which God had created in His image. Para kumalat yung image ni God. Image of what? Nakalagay dito, reflecting His righteousness, and be filled with His glory. Yung buong mundo ay ma-feel ng glory ng Lord. So, ito yung vision ng Father. Father's vision was that the expansion of human race should result in replenishment of the earth. So the vision was an earth filled with the people expressing the glory of God, living a state of complete righteousness, and enjoying an intimate relationship with the Father. Amen? Yun yung talagang intent, yung pinakaplano talaga ng Diyos. Pero naging probation nga si Adam and Eve sa magitan ng paglalagay ng tree of knowledge and good of evil, kung deserving sila. Okay? Kaya parang covenantal din yung paglalagay ng tree of life and tree of knowledge and good of evil. Kaya kung deserving sa covenant na yon, ang tao ay talagang yung promise na yon may bibigay sa atin. At meron niyang theory or theological
interpretation na kung unang kinain daw or pinili yung tree of life, mawawala yung tree of uh, knowing good and evil. O yung tree of knowledge of good and evil. So, however, the sad story is that the first Adam failed through sin, and thus the entire human race fell into hereditary cycle of sin and death. At ayun na nga, hanggang ngayon, namamana natin. Mamaya, magpapakita tayo ng statistics ng death per day. And did it change the Father's heart for the world? Sa tingin nyo ba, yung mapuno ng glory ng Lord ang buong mundo sa magitan ng tao, nagbago ba? 'Di ba? Nagbago kaya? So hindi, 'di ba? No, not at all. From the moment that God declared, "And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers, he will crush your head, and you will strike his heel," in Genesis 3:15, that is called proto-evangel. Father put in place a rescue plan and doomed Satan to defeat. Talagang declared na talunan na itong si Satanas. Amen? Declared na. So, in an instant, the heavenly announcement echoed through all eternity, declaring the promise of the last Adam who would crush Satan's head. Bumagsak man si Adan at Eva at ang plano ng Diyos na mapuno ng glory ang earth ay hindi kasalanan ni Adan at Eva ang magiging dahilan para hindi matupad na ma-replenish ng Panginoon ng glory niya ang buong sangkalupaan. And through Jesus Christ, the second Adam, ito po ay natutupad na hanggang sa pagdating at pagbabalik ng Panginoon. He is called the last Adam. So, the last Adam, ito po yung commission niya. Saan mababasa yung last Adam? Romans chapter 5, meron din po, and the last Adam. So, Christ, the last Adam, came to redeem us from the bondage of sin and death. Amen? He restored righteousness by becoming our righteousness. He came to establish God's kingdom here on earth as it is in heaven. Kaya nga sabi niya, kung mananalangin kayo, manalangin kayong ganito. Diba? May your kingdom come on earth as it is in heaven. Kaya yung salitang be fruitful at saka multiply, sa salitang be fruitful, syempre, yung commission ng be fruitful, kay Adam yan binigay. It is written about the last Adam also. Anong sabi ni Jesus Christ, di ba? He is the head of the invisible God. Alam naman natin yun. He is the firstborn of all creation. Colossians chapter 1 verse 15. And He is the head of the body na tinatawag the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead. Colossians chapter 1 verse 18. So Jesus is showing beginning and the firstborn, or through His body, the church. So yun yung kanyang fruitfulness. Jesus shown His fruitfulness through His body. So just like the first Adam was made fruitful to multiply the human race, so the last Adam is made fruitful to multiply His body through the church. That's why ang parable ni Jesus Christ, di ba, parang isang mustard seed na itanim and then kumalat. Lumaki na naging puno na kung saan naninirahan pati ibon. So throughout the earth, kumalat talaga ang church. He said, sabi niya, Matthew 16:18, I will build my church. Kaya ang founder ng church, sino? Si Jesus Christ. Amen po ba? And the gates of hell, anong sabi? The gates of hell will not overcome it or never prevail. Kaya, talunan na talaga si Satanas. Amen? Yung mga natatakot pa rin kay Satanas hanggang ngayon, ma-overcome na natin nawa yan. Kasi talagang declared na dito sa Bible that si Satanas po ay talunan. At yung salitang multiply, the last Adam is fulfilling the Father's vision through multiplying His church throughout the earth. Nakaka-bless. And
Sabi dito, through his reproduction, the earth is receiving knowledge of the glory of the Lord, and as the church is multiplied, it brings the incarnate presence of Christ into a community. Kaya kung ang isang church sa isang lokal na komunidad, kung walang pagkilos ng banal na espiritu sa komunidad na yon, they will not feel and see Jesus. Because wala ngang fruit of the Spirit, di ba? Kaya yung multiplication dito, yung fruit na yan is fruit of the Holy Spirit, and the Holy Spirit, kailangan mai-share din o maselyuhan yung bawat tao from their old nature to become a new creation. At kailangan silang maipon compoundedly called church. So, doon na mag-start. Sabi nga ni Ellis and Mitchell, if a church exists which never thinks about reproducing itself, never expect or anticipate that this is the natural business of growing up, then it is actually sterile. Diba? Tama. So could we go so far and say that church that do not engage in some form of church planting and remain like that for a number of years should perhaps be regarded as abnormal? Sabi ni Stuart Murray, perhaps it would be better to regard reproduction through church planting as normal. Kaya abnormal yung isang church. Bilangin natin yung taon ng church kung ilang taon na ang dinadaluhan natin or minamanage natin or pinagkatiwala sa atin ng Lord. Bilangin po natin ilang taon na ang church na kinai-involvean or kung saan ka sumasamba. So, pwede bang i-type kung ilang taon? Ayan. Ang church anniversary ng kung saan ako po ay inilagay ng Panginoon o yung pinagkatiwala ng Lord sa akin. Dumating ako doon, 17 years church na siya. 18 years, first year ko noon. And then, ang unang declaration ko, this church will multiply. Why? Kasi, biruin mo, kung sa dalaga ha, 18 ka na, actually, ang kakayanan ng isang babae na mga anak, pag nagkaroon na siya ng regla, di ba po? Pag ang 10 years old, 11 years old nagkaregla, pwede na siyang magkaanak. Pero masyado pang bata. Sabihin natin, bata pa, hindi pa pwede. So, allegorically sa isang babae. So, sa ganong edad, pag umabot ka ng 18, tapos hindi ka pa rin nanganak, which is, kung sa tao lang sabihin na lang natin, tao, kung perfect illustration ng church ang isang babae or as a bride, ikakasal ka 18, yun ang pinaka-legal. Tapos wala ka pa ring anak, after 16, 17, 18, 19, 20 years na wala ka pa ring anak, may asawa ka na, baog yan, kapatid! Baog! Kaya alam nyo, ang isang napakatinding conviction sa akin ng Lord ay nung inilagay ako ng Panginoon sa isang church na 17 years or 16, marahil mga 16 or 17 years na, ang talagang dineclare ko, magkakaanak ang church na ito. So, kamusta naman yung church kung saan tayo belong? Ilang taon na? May alam akong church, sa loob ng 2 years, nagkaroon na siya ng 6 na anak. Biruin mo yun, 2 years pa lang, 6 yung anak. Diba? So, that's how they multiply. And ngayon, we are praying na after this course, magkaroon tayo ng burden na kumilos and gumawa ng church planting team. Kasama din po sa course na ito yon. If the church is a body, then it has all the necessary DNA to reproduce after its kind. Diba? Ganun din sa Genesis. And they reproduced after its kind. So we can conclude that both Jerusalem and Antioch were mother churches. Dahil doon nagsimula ang church. Doon nagkaroon ng birth ng church. Doon nagkaroon ng Pentecostal movement ng church where the Holy Spirit came
through a cloven tongue. And that is phenomenal. Hindi na yun nauulit. Yun ang ibig sabihin ng phenomenal. So the best example ay yun. At nanganak nga from Jerusalem to other cities and provinces and nation. So through the church planting of Barnabas and more specifically pati si Paul, many church were reproduced from one local church. The essence of Paul's ministry was the church. So his ministry resulted in a church, but he undoubtedly expected multiplication of church to take place. Sabi nga niya kay Timothy nung nagsulat siya sa aklat ng ikalawang Timoteo chapter 2 verse 2. So he writes, "And these things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust through reliable men who will also be qualified to teach others." So that means church planting, that means discipleship, that means multiplication. It was not only Paul's expectation, but in several places it actually happened, di ba? It happened in Thessalonica, 1 Thessalonians chapter 1 verse 8. Kay Epaphras, he started the church in Colossae, in Colossians chapter 1 verse 7. And someone else planted a church in Laodicea, Colossians chapter 2 verse 1. Meron din sa Philippians chapter 2 verse 1. And to the church in thy house, sabi po doon. Kaya very very essential ang church planting. And hindi ibig sabihin na church, kailangan may building ka na para matawag kang pastor. Sa apostolic time or era ng church, mga kapatid, yun ang hirap ngayon eh. Sa organizational mindset and denominational mindset. They can't call someone a pastor unless they have or hold a church building. Ayaw nung ibang organization or hindi nila, parang sabihin na lang natin sa kanilang sistema, hindi nila matawag na pastor yung ang hawak lang niya ay house church or Bible study. But mas deserving pa nga, pasensya na po tamaan yung tatamaan, mas deserving pang tawagin yung pastor na may congregation na tao, kaysa yung pastor ang tawag pero wala man siyang Bible study or mga tupang hawak. Yun ang talagang biblical pastor, because pag sinabi mong pastor, you are a shepherd of a sheep. Nasaan ang tupa mo? Entitled pastor. So, biblically, ang isang pastor, whether you have 2 or 3 souls that gathered under a tree, sa SM, sabi nga nila silong na mangga. SM, or whether it is inside the house or a garage, kapag may fellowship dyan ng mga taong mananampalataya, that's already called a church and that's a congregation. Amen? Basta merong isang taong lumabas sa kanilang bahay para pumunta doon sa isang fellowship, that is called church. Literally, ecclesia means ek and kaleo means called out. Kaya pag umalis sila sa kanilang bahay, tinawag upang makipag-fellowship, that's already a church. So, the kingdom of God grows through multiplication. And try nating panoorin itong short history in 10 minutes. Paano nag-grow ang church? So, try nating i-open lang. I-open ko lang sa is how we get from Jesus here. Ayan. Pakinggan natin how the church spread. Actually, this is church history. Right. So
what you need to know is how we get from Jesus here to the great big church, all the great big churches we have today. No problem. So, Jesus Christ, parables, miracles, love your enemies, death and resurrection. Amazing. He had lots of followers or disciples, but these 12 guys were specially chosen by Jesus, and he made Peter their leader. When Jesus went up to heaven, this lot, well, one was replaced. Oh, another story. This lot continued to spread Jesus' teaching, but not Pahintuin to mahina signal everyone was natin. happy about it. The Romans, for a start, who'd already crucified Jesus and felt that should have been an end to it. And the Jewish authorities employed people like Saul here to stamp out the new religion. But then Saul had a vision and heard Jesus. Why are you giving me a hard time? What's your problem? So Saul changed his name to Paul and spent the rest of his life spreading the new religion. Dali lang po. Mag-open tayo ng mas maliwanag. Sa Zoom po ba naririnig natin? Pangit na manood pag putol-putol. Ganito na lang gagawin ko. Bigyan ko kayo ng link. Ilalagay natin itong video sa dito mismo sa atin pong live stream. So, lalagyan natin yan. Live stream ng link nitong papanoorin natin. So, gawin na lang nating asynchronous. Assignment nyo na lang tong papanoorin. So, pinaliwanag doon how the church multiply in the Old Testament. In the New Testament, I'm sorry. So, kapag tatalakayin ko kasi, sa church history dapat yon. But I just want to realize lang kung paano talaga siyang kumalat eh. At napakaganda ng ano na yon. Sinusubukan kong i-open pero medyo mabagal talaga. Puno na yung space ng ano ko, laptop. Parang 200 plus MB lang, gigabyte lang itong ano natin eh, storage. So tuloy natin. Sabi ni Dr. C. Peter Wagner, so the kingdom of God grows through church multiplication. The single most effective evangelistic methodology under heaven is planting new churches. Di ba? Ang pinakamaganda at effective na evangelistic methodology, ano daw? Planting new churches. Agree po ba kayo doon? Type natin, agree kung agree po kayo. So yung salitang replenish the earth and subdue it, kanina natalakay natin yung be fruitful and multiply. Yung salitang replenish the earth and subdue it, hindi man nagawa ni Adam and Eve, di ba? Sa spiritually, but in biologically, sabihin natin, nangyari. Pero yung glory ng Lord yung sinabi kasi ito, ulitin ko nung sinabi ng Panginoon, ang commission na ito, be fruitful and multiply and replenish the earth, para dalhin ng tao yung glory ni Lord. Pero na-replenish nga ang earth, may nawalang assignment. Yung glory ng Lord ay dalhin ng tao because naging corrupt ang tao naging sinful eh. But through Jesus Christ and through His church, we replenish the earth and we subdue it. Amen? So, kailangan natin pang masaturate. Kasi, pag sinabing saturation, dapat lahat ng barangay, lahat ng purok, lahat ng sulok ng mundo, lagyan ng kapilya. Kumalat ang church, magkaroon ng cell group.
magkaroon ng Bible study o ano man ang tawag nyo, D group, L group, or growth group, life group. So that's already a church. I believe that is already called a church. Amen? Church na yon. So, sabi sa John 1:6, there came a man who was sent from God, and his name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all men might believe. All men. Kaya walang exemption dito, kapatid. Ang saturation ng gospel para sa lahat. Hindi pwede yung puro naman mga lasinggero dyan sa ano na yan, sa purok na yan. Wag na tayong mag-evangelize dyan. No, you have to replenish the earth and subdue it. We are called to convert bar to become churches. At nangyari na po yun. We are called to convert those, ang tawag doon, yung fellowship of drunkard into the fellowship of God. Amen? Doon sa isang, magti 3 years na yung isang church planting natin dito sa Poblacion North. Yung isang sikat na manginginom doon sa lugar na yon ng Poblacion at Ugbog. Talagang naging fully committed na dating manginginom, matatagpuan mo na lang tricycle niya nakabalentong, pero dahil natabihan ng church, through church planting, talagang before pa kami dumating, linis na yung church, nagpapakain pa siya every lunch. Grabe, nagpapakain siya talaga every lunch. Alam, hindi ko masabi na may kaya siya talaga na tao. Kasi, ano siya yung karpentero, oo, sumasahod. Pero alam niyo na isa-sacrifice pa niya yung kinikita niya, bagamat meron siyang kolehiyala na pinapaaral, at tumutuloy yung bubong, hindi naman sementado ang pader, pero siya yung nagpapakain ng lunch. Bakit ganon? Because he was converted because of church planting. That's why we need a church planting. Amen po ba? Share natin itong video na ito sa mga member ng church para pati sila makiisa sa church planting. Why they need to be involved and what is the real motive of the Father through Jesus Christ in our land to saturate the earth. So, sabi sa John 12:32, sabi, but when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. Sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 2, this is good and pleases God our Savior, who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Lahat, walang exemption, may karapatang maligtas. Ano sabi sa Matthew 24:13? And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nation. All, walang exemption. Hindi pwedeng merong maiiwan dito na ethnos or compound of people bago siya dumating. So, we have to do our biblical assignment to what? To do the mission. To do church multiplication. So, sabi din sa Matthew 28:19, therefore go and make disciples all nation. Walang exemption. Romans 16:25, but now revealed and made known through prophetic writings by the command of the eternal God na so all nation might believe and obey Him. So Jesus' first sermon, di ba, was to announce the new kingdom, Matthew 3:2. He said He would build His church and the gates of hell would not stand or prevail against it. So we can therefore conclude that this new kingdom is made up of churches. Spiritual kingdom. Hindi yung kingdom na inaasahan nating government na meron ngayon or yung monarchy ng England. So, before Jesus Christ will come as physical King of Kings and Lord of Lords, we have to make Him spiritual King of Kings and Lord of Lords inside the churches, in our hearts. Amen? Na hindi siya makakakilos niyan kung
Hindi natin siya pinapaupo sa trono ng ating mga puso at wala tayong pakialam na humayo. Kasi kung si Jesus Christ talaga nasusunod sa ating buhay, hindi mo iiwanan yung salitang go. Amen po ba? And to become a witness. Kaya yung mga Kristiyano na ayaw magpatotoo, yan yung powerless. Hindi lang yung powerless Christian, prayerless Christian. Actually, pati yung hindi nagte-testify. Kasi ang sabi ni Lord, Acts chapter 1 verse 8, di ba? And ye shall receive power. Di ba? Para saan? For us to become witness. So kung hindi ka makapag-witness, nasa ang power mo? Hindi pwedeng hanggang pray-pray lang. Kulong ka sa kwarto mo, doon ka sa loob ng church. Pwede mong gamitin yung prayer as evangelism. So, one mode ng evangelistic system natin dito na ginawa every time we are doing church planting, yung tinatawag na house-to-house prayer evangelism. Pumunta ka lang doon para mag-pray. Pero kapag nilid ka ng Lord na mag-share ka, and that is a must. Hanggat maaari talaga. Pero kung pag nakita mo medyo busy, pray mo na lang, tas balikan. Because we are building rapport eh. Diba? Yun naman ang una talaga yung relationship na sinasabi nila. So through prayer, relationship can be developed, diba? So we can therefore conclude na yung kingdom na to, spiritual kingdom, is through church. And he will subdue the kingdom of darkness through the church and penetrate it and rescue those in bondage through his church. Sinabi nung iba, na walang kingdom ngayon sa church. Church lang, hindi pwedeng tawaging king si Jesus Christ sa church. I'm so sorry. Paano maitatranslate ni God from kingdom of darkness into light? So pag kingdom yung darkness, syempre kingdom din yung light, parallelism. Diba? And how can we say that Jesus Christ is reigning in our heart? Yung salitang reign it is a kingdom word or royal word. And in James chapter 1 chapter 2 verse 8, sabi doon, and this is the royal law. Love your neighbor as you love yourself. Pag sinabi mong royal, it is a kingdom language. Diba po? So, where the light shines, the darkness disappear. Tama po ba? So, therefore, let us bring the light inside the community by starting Bible study, house churches, small groups, and that is called church planting. And kung may tinamaan ng puso doon na, Pastor, pwede ba ang layo naman ng church nyo doon? Kasi ang alam talaga nila, ang church ay yung kapilya, yung building. Pwede bang dito na lang tayo mag-start? Praise the Lord! Amen! Nangyari po yan dito sa Umingan, Diaz. May isang leader tayo ng church at leader siya ng Bible study. Punta siya sa isang lugar, biglang umulan, ang tagal niya doon, nakisilong siya, may nakita siyang Bible sa altar. True to life po ito ha. And nung nakisilong siya sa altar, kinuha niya yung tinanong, pwede po bang makuha or pahiram ng Bible? To make the long story short, binigay sa kanya yung Bible, nag-Bible study siya doon, and tinuloy-tuloy niya every week. Hanggang after 3 months ata yon, 3 months, December, first Sunday, sabi nung, biniro lang, actually, habang yung month na yun ay dumadaan, biniro niya yung mga member. Gusto niyo, dito na lang tayo magkaroon ng sambahan eh. So, biro lang yun. Hanggang yung mga member nang magpaalala, sabi ng mga kapatiran doon na bina-Bible study, Pastor, di ba sabi mo, dito na lang tayo mag-start? So, to make the long story short, nag-start sila, doon sila sa may likod ng bahay, may mga upuan sa silong ng mangga, nagkaroon ng iglesia. Kinalingguhan, ikalawang Sunday, umattend kami, aba, ang galing. Alam nyo ba, meron ng tolda, sila pa ang naghanda. So, hanggang ngayon, house church pa rin naman, sabi na, magto 2 years na, house church pa rin. Hindi naman kasi hadlang na,
Na kailangan may building ka na para maging church, di ba? So, part yan ng replenishment ng Panginoon. Kaya, where the light shines, the darkness disappears. Yung mga ibang manginginom doon, mga nagsusugal, instead na nagsusugal sila, ayun na, nawala na yung sugalan, naging Bible study na. So when a church is planted within a community, the kingdom of God arrives in that community. A force directly opposed to the kingdom of darkness, with a vision to fulfill the last Adam's mission or Jesus Christ's mission, the Great Commission. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Amen po ba? 1 John chapter 3, verse 6. So, napakaganda ng ano po, ng church planting na subject. And hindi lang subject, application na rin. So, the strategic value of saturation church planting. So, saturation church planting po ang keyword natin. What is saturation church planting ba or SCP? So, by saturation, we mean that it is the church ministry to reach out to every person, anyone, and everyone. Kaya, nung nagkaroon kami ng house-to-house evangelism o prayer evangelism, talagang inisa-isa namin yung bahay. Parang survey talaga, survey. Then, pinag-pray namin. So, meron pa kaming napuntahan. Ay, hindi na po. Sabi namin, pagpe-pray po namin kayo, ay, hindi na po. Ay, bakit po? Wala po kaming pera. Akala nila kami yung nagbabahay-bahay tas hihingi ng pera. Ay, wag po kayo mag-alala. Hindi po kami manghihingi ng pera. Tas pagkatapos namin nag-pray, meron siyang anak doon, 2. Binigyan namin sila ng kung ano meron sa bulsa namin. O, na-bless sila. Diba? And nag-shine talaga si Jesus Christ sa community doon. So, as stated in 1 Timothy and 2 Peter, that all men will be saved, these passages make it clear that God wants every man, woman, and child to hear and understand the gospel and have the opportunity to believe and fully obey Jesus Christ as their Lord and Savior. Amen? An important part of Christian life is being a part of a local church. Tama. Kaya nga tayo mga tupa, kailangan meron tayong lupon or flock. And that local church is where God's word is believed and taught. Kung tupa yan, tas hindi yan kumakain ng salita ng Diyos, wala nagpapastor, ang tawag dyan, ligaw na tupa at malnourished. Kaya hindi pwedeng sabihin natin Kristiyano na hindi sumasamba o walang bahay-sambahan na pinupuntahan. So saturation church planting or SCP is thoroughly biblical. It is completing the Great Commission through church planting in such a way that every man, woman, and child has a chance to accept or reject the gospel through the witness of a local church. So SCP is the vision, strategy, and ministry of filling nations, regions, and cities, villages, and neighborhoods with churches that will take the gospel to every person in their language and through their culture. So ang tanong, kayo po ay nasa isang city or isang urban area or rural area, meron na po bang kapilya sa inyong barangay or sa inyong purok? Yan. Type natin kung meron na po. And kung meron na po, sa inyo bang bayan ay lahat ng barangay meron na? Yan. Meron ng iglesia? Type natin kung wala pa o meron na po. At kung meron mang isolated na location na hindi pa napupuntahan and ang estimate ng population sa isang lugar doon ay sabihin na nating 50 to 100. So that's already a big community, 50 to 100. Ano? Alam mo yung 50 to 100 na community sa loob ng 10 tahon ay pwede yan maging times 3. As in, hindi lang. Kung taon-taon yung isang babae doon nanganganak, hindi lang, times 10, di ba? So, ano po,
kailangan daw magkaroon ng isang house church or study group. So, it's an opportunity to share the gospel there. Sabi po dito ni Jim Montgomery, yan, founder and president of Dawn Ministries. Ito muna yung sinabi pala ni itong gamit ko ay from Danny Vermeulen. Isa po siyang African or South African church planter. Sabi po niya, show me a denomination in decline and I will show you a denomination without a church planting vision. Tama. Kapag napansin nyo, umuunti-unti ang organization na kinai-involvean nyo or church, isa ang problema doon. Walang church planting vision diyan. So kung ikaw ay matagal ng pastor, hindi pwedeng nagtatayo ka lang ng palasyo. Umalis ka sa trono mo. Get out from your comfort zone and start to disciple kahit mga youth and start to have a church planting program. Discipleship program na ang vision ay mag-start ng isang gawain sa isang lugar. And you have to inspire those young people. Kung hindi na kaya talaga ng tigas ng ulo ng mga elders. Minsan ganun nasanay na sila na hindi sumasama sa Bible study. Yung mga matatanda na tinutukoy ko. Elderly. Ayan. So, yung mga matatanda na tumanda na sa church tapos inactive sila na suportahan yung pastor. Start to influence youth, mga kapatid. Actually, mas maapoy pa sila pag kumilos. And show me a country where the Christian population is stagnant or in decline and I will show you the denomination within it with no church planting vision. So, it stands to reason. Tama. Naniniwala kayo doon? Ako naniniwala ako dito. So, Jim Montgomery, founder and president of Dawn Ministries, is possibly the most knowledgeable in this subject. He played a major role in developing strategy in the Philippines. In early 1970s, that would change the face of the Philippine church forever. So, noong 1974, when about 75 church in mission leaders committed themselves toward the goal of a church in every barrio, mula 1974, yung movement na yon called Dawn, an acronym from Discipling a Whole Nation. So, for the Philippines, this would mean growing about 5,000 to 50,000 church in 26 years. Amen. Praise the Lord. Mula 5,000 hanggang 50,000 sa loob ng 26 years. Actually, ang estimate na to nung year 2000 pa. So, from year 2000 hanggang 2024, so, kung sinong makapagbigay ng statistics, actually, humingi pa lang ako wala pang response. Humingi ako sa National Statistic Office, nag-sign up ako para makahingi ng statistics. How many churches was already existing churches as of today? So, gusto kong makita yon. And meron sila dong statistics ng iba't ibang denomination din. And yun yung assignment ko ngayon. Kaya nag-sign up ako. At sa next lesson natin, nawa mag-email sa akin and I will inform you sa latest statistics po ng atin pong church planted or planted churches sa Philippines. In Philippines context po to. So, ito ang religious affiliation in 2020. So, 4 years na nang nakalipas. Ano po? Sa Pilipinas, ay may 108 population ng 2020. Ito ang population. Sa 108 million na yan, 85 million ang Roman Catholic. 6 million ang Islam, 2 million ang Iglesia, 800,000 ang SDA,
818 ang Aglipay at Independent is 640,000. Bible Baptist Church 540,000. UCCP is 470,000. Jehovah's Witness 457,000. Church of Christ for 29,000. Other affiliation, baka nandyan tayo, 8,954,000. Pag pinagsama-sama mo ang other affiliation, plus yung ibang church, itong Church of Christ, yan, kasi part din yung Church of Christ eh. So marami pang hindi hindi specific. Kung sabihin natin Christian, isama yung Roman Catholic, pero hindi kasi hindi natin yan isasama. So sabihin na lang natin, nandito tayo sa bracket ng 8 million noong 2020. Ang population natin ngayon, simula nung year 2000, 76 million, ngayon po ay 115 million. As of 2024, 116 actually. Meron ako ditong live. Ayan, 116 ang tinaas. Itong statistics na to noon, nung 2015 pa ito Akala nila nung 2015, sa 2025 ay may 115 na million ang populasyon ng Pilipinas. Pero actually naangatan pa sa statistics na to. Ito hula pa lang 'yan nung 2015. Ngayon, 2014 pa lang nalampasan na natin yung 115 million. 116 million na ang population ng Pilipinas. And sa world population, naging 1 billion ang mga tao noong 1804. 2 billion noong 1927. So 123 years ang bracket. Naging 3 billion noong 1960. So 33 years lang ang bracket. 4 billion noong 1974. 14 years lang ang gap. So 5 billion noong 1987. 13 years lang ang gap. 6 billion noong 1999 ng October, which is 12 years lang ang gap. 7 billion noong 1999 hanggang 2011, 12 years lang din ang gap. Ngayon, 8 billion na noong 2023. Di ba? So, ilang years din ang gap? 12 years din, di ba? At dito makikita natin na ang bilis dumami ng tao. So, wag tayo masyadong sinasabi yung alam niyo yun, bakit nagtayo ka ng church malapit dito sa church ko? Alam niyo, may mga ganyan eh. Matuwa pa tayo, may katuwang tayo na na makaka-harvest ng kaluluwa. Hindi naman lahat ng populasyon diyan sa community mo maliligtas diyan sa ministry natin eh. Kasi minsan may naakay ka na kaaway nung kapitbahay niya. Kaya ayaw niya ring dumalo kahit anong preach mo or pag-share ng gospel, hindi mo talaga maakay sa loob. Hahanap yan ng iba. So kaysa mapunta yan sa ibang reliyon, hayaan mo na sila mag-church plant diyan sa tabi ng kapilya niyo. Basta wag lang mag-agawan. Yun lang yung aagawin mo meron na iglesia. Hanap tayo din ng ibang kaluluwa. Yun yung unethical, kapatid. Lalong-lalo na yung mga nasa city. Wag tayong masasaktan kung nasa syudad ka tas tinabihan ka ng isa pang iglesia. Hindi yan hindi yan malalagay dyan kung hindi ang kalooban ni Lord. Baka ikaw pa ang maging hadlang sa kalooban ng Lord kung sasamaan loob mo kung sakaling tabihan ka. Diba? Mas matakot ka pag kulto yung tumabi sa'yo. O yun ang hindi ko masabing kalooban ng Lord yan. So, current population ngayon, 8 million. Male, 4 million. Female, 4 million din. 150,000 yung sa male. 4,150,000. Sa female, 4,075,000. Ang birth per year, 125,000 ang nadaragdag every year.
Ang pinanganak simula nung January hanggang ngayong October, 347,000 na. And ang namatay, alam nyo mas marami, 48,200 deaths year to date. 48 million ang namamatay pag year. And sa ngayon, 133,892. As of ngayon, estimate ito ay from live world population ng Worldometer. So, doon po galing yun. So, anong ambag natin, mga kapatid? Sa mga namamatay na ito, na 48 million, ilan ang naligtas? Di ba? Sa ministry na hawak natin, ilan ang naakay mo? Baka namintisan, di ba? So, church planting ang kailangan natin. Hindi mo kaya mag-isa, gawa tayo ng church planting team. Kahit itong online natin na mobile Bible school, pwedeng maging church, maging church growth strategy para makapag-church plant tayo locally. That's why importante din sinishare natin itong mga live natin, itong mga tinuturo natin dito. And magiging part din tayo ng church growth ministry. So praise the Lord.